Ayan, at ang pagpapakamatay po at pagpapatiwakala isang napakalaking kasalanan. Ito po yung ilan sa mga talata. Ayon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya'y gigigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sino po yung templo ng Diyos? Tayo. Once na nakarinig tayo ng salita ng Diyos, na bautismuhan tayo, that is how the baptism is very important. Kasi po ginagawa nating temple of God, yung ating mga sarili, yung ating katawan. Na mamumuno sa katawan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero anong sinasabi dito? Pag sinira mo yung katawan mo, pag sinira mo yung templo ng Diyos, sabi dyan, ay gigibain din ng Diyos yung taong gumawa nun. At hahatulan ng kamatayan. Nang sinasabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po ay spiritual death na sinasabi. Kung ikaw, bilang isang tao, binakasan mo yung buhay mo, walang ipapakarusahan sa iyo kung yung spiritual death na sinasabi, yung walang hanggang paparusahan. Hindi po ito yung physical death na makagawa tayo ng kasalanan, papatayin po tayo. Hindi po. Ganun yun. Kasi kung ganun lang naman, hindi sana lahat tayo patay na po. Wala tayo sa lugar na to. Yun po ay yung spiritual death na sinasabi. Pagbabayaran po natin yun sa pagdating ng panahon, sa paghahatol. At sa 1 John chapter 1 verse 19, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yung mga tao po kasing nagko-cope up sa ganong pagkakataon na nawakasan yung sariling buhay, hindi po natin pwedeng husgahan. Ito po ay paksa na kung saan kailangan may pag-ibig yung pagtatalakay kasi yung mga ganong tao po, hindi naman alam yung pinagdadaanan. Pero yun nga, hindi na naisip na humingi man lang ng kapatawaran sa Diyos at ayusin yung buhay nila. Baka iniisip nila kung ano man yung pinagdaanan o nagawa nila ay hindi kaya patawarin ng Diyos. Ngunit ang Diyos po ay buhay at nagpapatawad. Ayan, sabi niya dyan, tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan kung tayo ay hihingi ng kapatawaran sa Diyos. At sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ayan. For I know the plans I have for you. Kaya wala po kahit sino man sa atin ang may karapatang gawin ang bagay na yun. Mas nakalagay dyan, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya, kung isipin natin, sayang po yung buhay na ganun yung nangyayari. Ano po, na hindi man lang nakapaghingi ng kapatawaran bagkos kasalanan pa yung nagawa. Isa pa po ay yung tinatawag natin na tragedy na pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. Hindi lang naman po ito patungkol sa bagyo, mga sakuna na pinagdaraanan natin. Ayan. Ito po ay patungkol doon sa mga suliranin na ating dinadana sa araw-araw na inilalaban natin, lalong higit tayo ay mga mananampalataya at anak ni Kristo. Lumalaban po tayo sa mga pagkakataon na mayroong pagkakasala o temptation sa mundong ating ginagalawan. Ngunit dito po, ayan, yun nga, sinasabi ni Brother Nahum kanina, paano daw yung mga tao na nangamatay na and then yung mga bodies na scattered, ano yung gagawin doon kasi meron tinatawag na resurrection.
Ayan, sapagkat yun po ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi sa mga ganitong pagkakataon, minsan pumapasok, kini-question natin yung Diyos. Especially kung halimbawa, isa ka doon sa dumaan sa salanta ng bagyo, anumang klase ng unos na ito, and then relatives mo o pamilya mo ay nawala. Nakita po natin sa ilang mga interview sa news, no? Yung isang lalaki, 10 na relatives niya namatay. Masyadong masakit. Pero sa mga katulad natin na nakakaalam ng salita ng Diyos, kung maintindihan natin yung paksa na inilatag ng ating mga ngarang, si Brother Naron, may pagkabuhay na matuloy, may pag-asa po, no? Doon sa buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, free nga na ibinigay ng Diyos yun eh. Yung buhay na walang hanggan, walang kabayaran, inalay ng Diyos yung kanyang katawan para iligtas tayo sa pagkakasala at para magkaroon ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan na sinasabi. Sipin po natin, sa araw na ito, linggo, kung merong opening ngayon sa mall na magpapapila ng mga tao mamimigay ng free na iPhone 17, tapos meron tayong simba, palagay niyo po saan pipila yung mga tao. Siyempre sa free na iPhone 17, baka pati tayo makipila po doon, makipagsiksikan. Pero hindi po natin iniisip yung free na ibinigay ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi nakapokus po tayo doon sa mga temporary na bagay na makapagbigay sa atin ng pleasure temporarily. Yun po yung reality, sabihin man natin sa hindi. Pero ang sinasabi dito sa Matthew 8:26, ito po yung nangyari na nagpapagaling si Jesucristo ng mga may sakit na hanggang sa nalaman na ng mga tao na nagpapagaling siya, dumami ng dumami, kaya tumawid sila sa dagat kasama yung mga alagad niya. Sabi diyan, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot kasi inabot ko sila ng malalaking alon dito? O kayo kakaunti ang pananampalataya, nang magagayoy, nagbangon siya, at sinaway ang mga hangin at ang dagat, at humusay na totoo ang panahon. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Wala po tayong ibang malalapitan sa panahon na katulad nito, merong bagyo o iba't ibang dilubyo na pinagdadaanan yung bansa natin, kundi ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos na dakila sa lahat. Ang problema po kasi dumadaan na sa ganitong mga pagkakataon sa iba't ibang lugar yung mga tao na tinatawag kung sino-sinong santo. Baka mamaya kakatawag mo, sige Buloy pala yung matawag mo. Ano ba, hindi naman tayo matutulungan nun. Ang tinatawag yung mga visible things. Kaya sabi, dapat mas naniniwala tayo doon sa hindi nakikita, yun yung tunay na pananampalataya. Yung Spirit of God. At yan din yung nakalagay sa Mark chapter verse 4, chapter 37 to 39. At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, umayapa, tumahimik ka. At tumimpil ang hangin at humusay na totoo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot? Wala kumbaga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha at sila'y nangasabihan, sino nga ito? Na pati ang hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya. Ganun po ang kapangyarihan Diyos. Pero yung mga apostol dito, yung mga kasama niya, alagad niya, nag-doubt pa sa kapangyarihan niya. Kaya sana po, no, doon sa bawat niya sa atin, na kung meron man tayong mga kamag-anak o kilala sa mga lugar na kung saan sinasalanta ng bagyo, ipag-pray na lang po natin sila. At alam naman po natin na hindi tulog ang Diyos. Anytime, anywhere, pwede natin yung tawagin. Basta sincere and genuine yung paghingi natin ng panalangin, yung paghingi natin ng tulong. At ang pinaka-importante sa lahat ay sinasabuhay po natin yung aral at turo ng banal na kasulatan.